Welcome guys dito sa first ever video natin sa channel. Welcome to Retro Chamba. So itong first video natin na gagawin is galing sa ating customer. Sabi niya is faulty yung mga button. So check natin muna yan. Pero disclaimer lang guys, hindi ako professional na technician, hindi ako nag-aral any electronics, through experience lang and experimentation. Mahilig din tayo magbasa online. So ito yung first diagnosis natin. May power, okay. And then yung start buttons working. So yan. D-pad naman is working din. Yung left trigger is responsive. Yung right trigger is okay. So ang napansin ko dito is yung A and B is hindi talaga siya nagre-response. Mag-response man siya pero hard press talaga. So kitang-kita na natin siya. Ang gagawin na natin is i-disassemble na natin siya. So sa labas is meron siyang maliit na mga tri-wing screw. I think 4 yan. And then isa sa battery compartment na Phillips screw. So dahil maliliit to, gagamit tayo ng maliliit na bit para mabuksan natin yung console. So ang pinaka-hassle lang dito sa experience ko is kapag strip na yung mga screw, nagkaroon na ng corrosion. Last resort na lang natin kapag ganun is i-drill na talaga natin. Pero so far ito, ginagamitan ko siya naman ng tweezer. Natatanggal naman natin siya, so indication to na mas mabubuksan natin ng maayos yung Game Boy Micro. Last part na dito sa battery compartment, maliit na Phillips screw. Ayan. So dahil maliliit yung mga parts nito guys, careful na lang tayo dahil possible na mawala siya. And then sobrang hirap talaga hanapin pag nagkaganon, lalo na yung mga screws. Dito naman sa battery compartment, so 4 na Phillips screw na maliliit and then 2 tri-wing. Tatanong ko guys kung ano itong gamit ko na screw, nabili ko lang siya sa Shopee. Siguro nasa 100 pesos and then marami na siyang bit. Very useful to dun sa mga first time na mag-explore and maglilinis or gagawa ng mga electronic projects nyo. Sobrang mura lang siya. Actually lahat ng ginagamit ko dito is sobrang mura lang. Lahat yan is available sa Orange application. So far ito natanggal na natin yung mga screw. Ayan. Lahat. So next is i-disassemble na natin siya. Dito naman sa part na to mga ka-retro, yan, inangat lang natin. Napansin ko sa pag-open ko dito sa console na to, medyo matigas, medyo malagkit. So indication yun na may mga dumi talaga siya. Possible mga natuluan ng juice, ano man yung nahawakan natin, malagkit siya, dumidikit siya sa mga parts ng console natin. So at the same time, kapag binuksan ko, nililinis ko na rin siya. Sa loob naman, meron 2 Phillips screw. Yan, palit tayo uli ng bit. Nung napapansin nyo, kada tanggal ko ng mga parts is nilayer ko siya. One tip din niya na mas madali nyo matatandaan kung paano yung pagkakasunod-sunod and hindi kayo mawawala ng parts. Ayan, so nililinis ko lahat pagka disassemble, pati yung switch. Ayan, and then set aside lang natin siya. Ngayon, ito is yung mga shoulder button. Tinanggal na natin siya. Meron pa uling isa pang screw. Kung malilito kayo guys sa pagkakasunod-sunod ng mga screw, is magandang gawin din natin is i-separate natin siya. So ang ginagawa ko is kung ano yung magkasama dun sa portion na yun, isasama-sama ko yung mga screw para hindi kayo malilito after mo siyang i-disassemble and kung ibabalik nyo na siya. Okay, dito sa point na to, kung malinis talaga yung console is madali naman lang siya maiaangat, pero this time medyo nahihirapan ako kasi nakadikit siya. So indication niya na may mga
corrosion or may something na gunk na nakadikit sa console. At ito na nga, nakita na natin siya. Dito sa plate na to, may something na parang liquid na natuyo. So ang ginagamit ko pang linis dyan is isopropyl alcohol lang. Tanggalin natin siya para mas maganda yung gaming experience natin. Yung pinagpupunas ko dito guys is ano lang naman siya, tissue lang naman siya para mas madali nating makita kung meron pang natitira. So ayan na nga, meron talagang matigas dito. Kailangan natin siyang i-scrape. So ang technique na ginagawa ko dito is pinapakiramdaman ko lang, hindi masyadong madiin yung pag-scrape natin. Hindi, gagamitan ulit natin siya ng alcohol and tissue afterwards. Okay, final touch na dito. Plate natin. Tingin ko malinis na yan. Okay na siya. And then dito, makapag-focus na tayo sa board. Dito guys, iingatan nyo yung loob ng Game Boy Micro kasi meron siyang maliliit na mga flex. Lalo na dito sa LCD and yung pinaka start and select nya. Napakiramdaman nyo lagi every time magbubukas kayo ng mga ganito. Lalo na sa mga first timer. Kasi sobrang selan talaga ng loob nya. Okay, sinet aside lang natin mga buttons. And then eto na. Makikita nyo guys, itong flex na to, sobrang selan niya. So, ingatan nyo na huwag nyo siyang mahiklat or ma-stress masyado yung pinaka-flex kasi kung maputol yung pinaka-loob niya is hindi na siya magre-response. Dito naman ang technique natin para mailabas yung LCD is, ayan, side lang yung pagbunot natin and then may expose na yung pinaka-board. Pero syempre, ang issue kasi nito is yung buttons. So, lilinisin natin thoroughly yung mga contacts. Dito nakita ko sobrang dami alikabok. So, yan, isopropyl alcohol ulit. Babrush lang natin siya lahat. After nyan is isusunod na natin mga buttons. Madalas sa mga ganitong console, no, ito yung mga membranes niya. Kapag nalagyan kasi siya ng mga alikabok or natuyuan siya ng mga kung anong natapon sa kanya o dumi, is hindi talaga siya magko-contact na maayos. So, solution talaga is tanggalin siya, isassemble yung unit, and then i-brush. So, ito, opportunity na rin na linisin lahat ng buttons para satisfied yung mga gagamit. And yung sa mga magbebenta, mas maganda bago nyo ibenta yung mga ganitong klaseng console, since matatagal na sila, is i-maintain nyo muna or linisin nyo muna bago nyo siya i-sell. Okay, this part is makapag-focus na tayo kung ano yung issue. So, kita ko dito sa A and B, meron siyang mga dumi, meron siyang mga corrosion, ayan, dapat kasi clear yan. So, gagamitin din natin yung panlinis is yung brush and isopropyl alcohol. Actually, pwede nyo siyang i-scrape ng konting-konti kung medyo matigas na yung mga nandyan. Pero kailangan is palambutin nyo muna or i-try nyo muna alcohol, and ang recommendation ko, tissue or cotton buds para medyo mas malambot yan and matanggal yung dumi. Ayan, ni-scrape ko siya. Guys, itong ginagawa ko is hindi talaga siya totally matiin. Tamang-tama lang para matanggal natin yung mga dumi na nandyan. Again, sa mga comment na hindi tama yung paglilinis natin is okay lang kasi hindi naman talaga ako professional and nag-aral ng electronics. So, ginagawa ko lang to as a hobby and okay naman siya dahil nasatisfy naman natin mga kaibigan natin na nasa service na natin. So, at this point guys, malinis na lahat and bali, reverse lang itong gagawin natin and pabalik lang natin lahat ng buttons. Ang gusto ko sa design ng Nintendo, lalo na sa mga buttons, is hindi kayo magkakamali kapag ibabalik nyo na siya kasi meron talaga siya mga guides na hindi nyo magpapalit yung mga buttons. Ingatan nyo lang yung mga parts na i-disassemble natin kasi hindi talaga siya gagana na maayos kapag meron tayong isang iwan na parts or meron tayong na damage.
again, reverse lang yung ginagawa ko. Aside pa rin yung pag-insert natin ng LCD. And then, yung pinaka-flex ng select and start, sobrang ingatan natin siya. So guys, napansin nyo, hindi nakapasok masyado yung select and start button. Ayan. Kasi ang technique talaga dyan is ilalagay nyo lang muna siya kasama yung on and off bago nyo siya mailalak. Ayan. So secured na siya. Yan yung madalas na nahihirapan yung iba na ipasok or i-assemble kasi loose talaga yung mga buttons na yon. So dito is i-screw lang natin yung mga Phillips screw. So ayan yung kagandaan kapag organized kayo magagawa and magdi-disassemble. Madali nyo makikita yung mga parts na kailangan yung kunin and ikabit. Pero meron na ako nakalimutan dito. Yeah, so malapit ko na siyang matapos sana yung mga triggers and na-screw ko na siya. Pero may nakalimutan pa rin ako dito. So kung napansin nyo guys, hindi ko pa nailagay yung volume rocker button nya dito sa side. Pero syempre dahil titignan pa rin natin yan is makikita natin na nakalimutan ko. Ayan, so missing siya. Alright, nalagyan lang natin to. Unscrew muna yung isa. Ayan, para mag fit na yung volume rocker button natin. Okay, at this point medyo stable na yung unit. Ayan, walang nawawalang parts. Kapag dito ka na kasi sa part na to, is kitang-kita mo na lahat na ikakabit mo. Ngayon, kung medyo nalito kayo dun sa mga screw, is mas maganda is picturean nyo muna sila bago nyo siya i-unscrew. Kasi meron specific talaga na slot para sa kanila. Lalo na yung mga tri-wing and Phillips screw. Again guys, disclaimer ulit, no? Sa mga magko-comment, hindi po ako professional na nagre-repair. Hobby ko lang siya. Natutunan ko lang ito sa experience. Nagbabasa din tayo sa online and syempre dito sa YouTube. Okay, malapit na siya matapos. Sa JST, ayan, papasok nyo lang yung battery dyan. And then, ito na yung final. Phillips screw na lang and then pwede na natin siya i-test. Working. Okay. Final touch na lang tayo sa LCD. Yung pinaka faceplate naman syempre pupunasan pa rin natin siya. Yung iba gumagamit ng mga microfiber pero mabilis kasi sila dumumi. So, ang ginagawa ko na lang para mas maganda rin is tissue na lang. So, ito yung blower na ginagamit ko is syempre Shopee pa rin galing yan. Kung medyo nabilisan kayo sa pag-disassemble and assemble natin guys, sa playback, pwede nyo naman siyang i-adjust. Doon sa mga magdi-DIY, sana nakatulong sa inyo to. And ito na, final touch na to. Dito sa maliliit na tri-wing screw, ang recommendation ko is huwag masyado siyang mahigpit. Kasi mahirap talaga siyang tanggalin kung sakaling magkaroon siya ng corrosion or dumikit na siya sa sobrang dumi doon. Para maiwasan din natin na magkaroon ng strip na screw. So eto, medyo nag-struggle pa ako dyan dahil sobrang liit nito. Gumamit pa ako na mas maliit kung uubra. Pero ayan, tiyagaan lang. Doon naman sa magtatanong kung magkano po yung service ng ganito is hindi po ako talaga actually sa mga ganito nagpe-presyo. Basta meron pong oras and
Ang magagawa naman natin siya is kayo na po ang bahala kung magkano. Pero sa napansin nyo mga step, medyo hindi rin siya ganun kadali, medyo masailan din. Kung sa mga ibang gumagawa na medyo pricey, is hindi ko rin talaga sila masisisi. Pero ito, as a hobby lang naman, is kayo na pong bahala kung magkano pong gusto nyo labor dyan. Okay, itetest na lang natin siya. Siyempre, linisin pa rin natin tong cartridge. Ayan, boot up ng game. Yung A is working. Ayan, successful na siya. Test na lang tayo lahat ng buttons. Yan, working ng D-pad, left and right. Yung A and B is responsive na, so working na to. Okay, so at this point mga kachamba is i-invite ko kayo na mag-subscribe. Sana i-like nyo rin itong channel na to and supportahan nyo ako para magkaroon pa tayo ng mas marami pang video. Thank you very much!